ng Paano ba China laban sa nangyayari mga na opisyal ang isang at simpleng institusyon ng resolusyon sa Pilipinas Senado at muling iniigit nagiging ang karapatan ng halos bansa 3 na oras ipagtanggol ang na soberanya mainitan nito na sagutan? alinsunod sa Yan yung international law. tanong na susubukan nating Nagkainitan ng sponsor nito himayin na Senador ngayon. Kiko May Pangilinan hawak at tayong interpelator na si transcript Senate ng Minority isang Leader balita Alan tungkol sa Peter isang Cayetano. sesyon sa Senado. Nagsimula ito nang Yung ungkatin ni paksa, Cayetano isang ang resolusyon perpetraksyon ni lang Chinese para President Xi Jinping kondenahin yung na mga inilabas ni sinasabi ng Commodore J. Embahada ng China laban sa Pilipinas. Pero ang lumabas ng sentro ng usapan, hindi yung China, kundi yung banggaan sa pagitan mismo ng ating mga senador. Oo, at ang Pwede. mission natin So, kung ang ngayon ay official ng himayin presidente talaga is to. to, Titingnan natin have yung dalawang certain malaking decorum sa sigalot. presidente ng Una, China, yung pwede yung pagtatalo isang ni na general Senador Pangilinan at hindi Senador sumunod. Ang Cayetano sa kanya, bastusin tungkol natin sa yung Pangulo. diplomasya at tamang proseso. At pangalawa, yung hiwalay pero kaugnay na issue ni Senador Marcoleta. Sige, simulan na natin to. Okay, magsimula tayo sa ugat ng lahat. Itong Senate Resolution 256. Sa papel, simple lang naman, no? Ang gusto lang ay kondinahin yung mga pahayag ng China at igiit ang soberanaya natin. Pero ba't naging komplikado? Nagsimula kasi ang lahat ng kinwestiyon ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano ang isang particular na aspeto. Hindi yung buong resolusyon, kundi yung tila pagsuporta nito kay Commodore J. Tariela. Kasi si Tariela, ayon sa source, may binitawang pahayag laban kay Chinese President Xi Jinping. At para kay Cayetano, parang hindi opisyal yon. Bunga lang daw ng, init ng ulo. Teka, diyan nagiging interesante. So ang argumento ni Cayetano, at babasahin ko ha, "We cannot pass this resolution saying that Commodore Tariela is correct because he's wrong." Para sa kanya, bastos daw yung ginawa ni Tariela at hindi pwedeng isang opisyal di sumusunod sa decorum na itinakda mismo ng Pangulo. Eksakto, at dito mo makikita yung pinaka-core ng di nilang pakakasundo. Hindi natutungkol sa China. Ang pinagtatalunan nila ay kung paano ba dapat kumilos ang isang opisyal ng gobyerno ng Pilipinas. Para kay Cayetano, issue to ng tamang diplomasya. Kailangan may iisang boses. At si Senador Kiko Pangilinan naman bilang sponsor, Ayun, para naman kay Pangilinan, ano lang daw yun? Interpretation lang ni Cayetano na bastos yung sinabi. Dinapensahan niya si Tariela. Sabi niya, di naman nila isusulong yung resolusyon kung sa tingin nila mali si Tariela. So para sa kanila, mas mahalaga yung paninindigan. so parang rules versus results o proseso laban sa prinsipyo. Classic na dilema yan, no? Oo, at dito mo makikita yung tension sa foreign policy. Paano mo babalansehin yung pagiging matapang at yung pagiging maingat? Diyan sila nagbanggaan. At lalo pang uminit ang debate nang lumipat na yung usapan. Kasi tinanong ni Cayetano kung aling mga statements ba ng China ang tinutukoy sa resolusyon. Gusto niyang isama mismo sa dokumento na valid naman. Tama. Standard procedure yan para maging malinaw ang batas o resolusyon. Pero yung naging tugon ni Pangilinan, doon nagsiklab yung apoy. Sinabi niya, at ito yung CP, a little bit of research, malalaman mo na which statements were this. Aray! Parang sinabihan kang i-google mo na lang sa gitna ng session ng Senado. Siyempre, di pinalampas ni Cayetano. Agad. Tumawag siya ng point of order. At para lang sa kaalaman ng lahat, kapag sinabi mong point of order, seryoso yan. Parang sinasabi mo na may nilabag na rules sa loob ng plenaryo. Dahil dyan, 2 beses na suspende yung session. Grabe, 2 beses. Oo, para lang pakalmahin yung sitwasyon. At dito mo makikita yung kahalagahan ng leadership. Pumasok na sina Senate President Tito Soto at Senate Pro Tempore Ping Lacson para mamagitan. So, anong nangyari? Paano naayos? Nagkasundo sila. In-amend yung resolution. Inilagay na yung mga specific na pahayag na hinahanap ni Cayetano. Naging mas malinaw, mas matibay ang dokumento, at pagkatapos ng halos 3 oras, naaprubahan din walang tumutulok. Isang patunay na minsan kailangan talagang dumaan sa apoy para magkaroon ng pagkakaisa, no? Oo, yung proseso, kahit magulo, naging daan para sa isang mas matibay na resulta. Okay, ngayon, habang nangyayari lahat yan, may isa pang subplot. Si Senador Rodante Marcoleta, nauna nang nabatikos dahil sa sinabi niyang parang i-give up na lang ang Kalayaan Island Group o KIG. Para linawin yung panig niya,
Giit niya na misinterpret lang daw siya. Hindi raw niya sinabing isuko yung KIG na kinikilala niyang teritoryo ng Pilipinas. Ang punto niya raw ay mas teknikal. Paano naging technical? Kasi ang dating talaga sa publiko ay suko na. Ito yung paliwanag niya. Kailangan daw paghiwalayin ang lupa at tubig. Yung KIG bilang lupa, atin daw yan. Teritoryo natin kasi okupado na natin. Pero yung tubig sa paligid, iba raw ang usapan sa ilalim ng international law, partikular sa arbitral tribunal ruling. Okay, pakisimple nga. Parang sa'yo yung bahay, pero hindi sa'yo yung kalsada sa harap. Ganun ba? Eksakto. Magandang analogy yan. Sa'yo ang lupa ng bahay mo, pero yung kalsada may sariling rules ang subdivision o, sa kasong ito, ang international community. Ang sinasabi niya, hindi porket atin yung isla, automatic na kasama sa Exclusive Economic Zone o EEZ natin yung lahat ng tubig sa paligid. Okay. Isang legal technicality pala, hindi panawagan para sumuko. Ang problema, sa bilis ng balita, nawawala yung ganyang nuance. Totoo. At dahil sa kontrobersyang yan, may sumunod na development. Inimbitahan siya ni Commodore Tariela, siya na naman, na sumama sa isang maritime domain awareness flight para makita mismo ni Marcoleta yung sitwasyon. Pero may kakaibang sagot si Marcoleta, no? Oo. Sa halip na sumagot ng diretsyo, nag-alok siya ng isang friendly debate at hindi lang si Tariela ang hinamon niya. Isinama niya sina dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio at Professor J. Batong Bakal. Wow. Isang debate tungkol sa soberanya. Paano to tinanggap? Mukhang nahati ang mga eksperto dito. Nahati nga, si Justice Carpio pumayag agad. Nagmungkahi pa siya ng mga paksa. Una, kung legal ba ang terminong West Philippine Sea, at ikalawa, kung ang mga isla sa KIG ay bahagi ng West Philippine Sea. Gusto niyang ilagay sa factual at legal na usapan. Pero si Professor Batong Bakal tumanggi. At eto yung napakahalaga, yung dahilan niya. This is a very important point. Sabi ni Batong Bakal, hindi raw dapat nagiging paksa ng debate ang soberanya at karapatan ng Pilipinas. Ang pagsasagawa raw ng ganitong debate, lalo na't kasama ang isang opisyal ng gobyerno, ay parang nagpapakita sa buong mundo na hindi tayo sigurado sa sarili nating mga karapatan. Gets ko yung punto niya sa strategic messaging. Pero di ba delikado rin na may mga paksang bawal pag-usapan? Baka justro, kailangang pagdebatehan para maintindihan ng lahat. Yan ang kabilang panig ng argumento. Pero ang konteksto raw ang mahalaga. Iba ang diskusyon sa loob ng classroom. Iba ang pampublikong debate na may senador. Sa mata ng China at ng ibang bansa, ang mismong akto na nagdedebate ang isang opisyal natin tungkol sa sarili nating karapatan ay senyales na ng kahinaan. Parang nag-aaway kayo sa harap ng bisita kung kanino ba talaga yung bahay nyo. Nagpapakita ng, kawalan ng pagkakaisa. Eksakto. Sabi niya, wala itong idudulot na mabuti. Sa halip na ipakita na buo tayo, ipapakita lang nito na watak-watak tayo. So kahit manalo ka pa sa argumento, talo na ang bansa sa perception. So, after all this, ano bang takeaways natin? Mula sa isang pagdinig, nakita natin ang banggaan ng diplomasya at paninindigan, ng proseso at prinsipyo. At yung mas malalim na tanong kung may mga bagay ba, tulad ng soberanya, na hindi na dapat pinagdedebatehan sa publiko. Ipinapakita lang nito kung gaano talaga kakomplikado bumuo ng isang pambansang posisyon. Bawat salita, bawat proseso, may bigat. At ang laban pala, hindi lang sa labas, kundi pati na rin sa loob, sa pagkakaiba-iba natin ng pananaw at stratehiya. At para sa iyo na nakasubaybay sa amin, iiwan namin sa iyo ang isang tanong. Kung ang pagkakaisa sa isang resolusyon pa lang ay kailangan ng ganito katinding sagutan, paano pa kaya natin haharapin ang mas malalaki at mas mabigat na hamon sa ating soberanya?